Ang Mar Morto. Isang dagat na hindi talaga isang dagat, kundi isang lawa ng asin, ang pinakamababang punto sa ibabaw ng mundo. Sa loob ng libu-libong taon, nanatili itong isang tahimik na simbolo ng kawalan ng buhay. Sa ilalim ng araw ng disyerto, kumikislap ang malakristal nitong ibabaw, at sa bawat alon na dumadampi sa mabatong pampang, tila ipinapaalala nitong walang anuman ang mabubuhay dito. Tahimik na naglalakad si Elias Ramir sa gilid ng dagat, bitbit ang kanyang maliit na journal at isang lumang kamera. Isang eksperto sa heolohiya, matagal na siyang nagsasaliksik tungkol sa mga pagbabago sa estruktura ng lupa sa rehiyong ito. Ngunit sa araw na ito, may kakaiba siyang napansin. Sandali, bulong niya sa sarili, nakatitig sa isang bitak sa lupa na tila lumalalim habang tinitingnan niya ito. Hindi ito narito noong nakaraang linggo. Lumapit siya at inobserbahan ang paligid. Ang mga bitak sa lupa, na dati maliliit at mababaw lamang, ngayon ay tila humihigop ng hangin mula sa kailaliman. Humugot siya ng maliit na batong pangsukat mula sa bulsa at dahan-dahang inihulog iyon sa bitak. Wala siyang narinig na anumang tunog ng pagsalpok. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang batok, isang bagay na hindi niya inaasahan sa ilalim ng matinding init ng araw. May kakaiba talaga. Kinabukasan, muling bumalik si Elias kasama ang kanyang katrabaho, si Miriam, isang dalubhasa sa geokimika. Elias, sigurado ka ba na dito mo nakita yung bitak kahapon? Tanong ni Miriam, habang naglalakad sila sa gilid ng dagat. Hindi ko ito maaaring magkamali. At hindi lang iyon, parang may nararamdaman akong hangin na humihigop mula sa loob, sagot ni Elias, pilit na pinapakalma ang sarili. Habang nag-uusap sila, isang mahinang lagitik ang pumuno sa katahimikan. Napatigil silang dalawa. Isang bahagi ng lupa ang biglang nagbigay daan at bumuka, lumikha ng isang bagong bitak na mas malaki at mas malalim kaysa sa nauna. Sandali, Elias, may tubig, bulalas ni Miriam. Lumingon si Elias at nakita ang hindi kapani-paniwalang pangyayari mula sa bagong bitak. Dahan-dahang sumisirip ang malinaw na tubig, isang kabalintunaan sa maalat at matigang na kalikasan ng Mar Morto. Imposible yan, bulong ni Elias habang mabilis na inilabas ang kanyang kagamitan. Ang tubig dito ay hindi dapat sariwa. Dapat asin yan. Lumuhod siya at inilapit ang isang maliit na bote para kumuha ng sample. Pagkabuhos niya ng ilang patak sa isang piraso ng testing strip, bumungad ang hindi inaasahang resulta, ang tubig ay sariwa. Walang asin. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Miriam, nakatitig sa sample. Kung totoo ito, bulong ni Elias, maaari itong magbukas ng bagong kabanata hindi lang sa agham, kundi marahil sa kasaysayan ng relihiyon. Sa kalayuan, isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng abito ang nakatingin sa kanila mula sa isang burol. Nakahawak siya sa isang luma at makapal na aklat, at may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ang mga palatandaan ay nagsisimula na, bulong ng matanda, na tila ba'y alam na alam niya ang kahulugan ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa likod ng mga burol, ngunit para kina Elias at Miriam, ito ang pagsikat ng isang bagong misteryo, isang misteryong mag-ugnay sa nakaraan, kasalukuyan, at marahil pati sa hinaharap. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng radyo sa maliit na opisina ni Elias Ramir. Sa harap niya, nakabukas ang laptop na naglalaman ng mga resulta ng pagsusuri ng sariwang tubig mula sa bitak sa Mar Morto. Ang mga numero ay malinaw, ang tubig ay hindi lamang sariwa, kundi naglalaman din ng mga mineral na karaniwang makikita sa mga ilog ng lupain ito, hindi sa maalat na dagat. Imposible, bulong niya muli, inuulit ang parehong salitang naging mantra niya mula nang magsimula ang lahat ng ito. Hindi maaaring basta-basta magkaroon ng tubig tabang sa ilalim ng Mar Morto. Ngunit bago pa niya muling malubog ang sarili sa kanyang pagsusuri, isang balita ang pumuno sa ere. Nagulat ang mga lokal na residente sa biglaang paglitaw ng tubig tabang mula sa mga bitak sa paligid ng Mar Morto. Ang mga eksperto ay nagsasagawa na ng pagsusuri, ngunit may ilang naniniwala na ang kaganapang ito ay may koneksyon sa mga sinaunang propesya. Napatigil si Elias. Propesya, bulong niya, nagdududa. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang maliit na kapilya na malapit sa baybayin ng Jordan River, isang matandang pari ang nakikinig sa parehong balita. Si Padre Samuel, isang kilalang iskolar ng mga sinaunang kasulatan, ay matagal nang pinag-aralan ang mga propesya ng Biblia.
Ang kanyang mga kamay, na tila inukit na ng panahon, ay dahan-dahang binalikan ang isang lumang pahina ng kanyang Biblia. Sa araw na iyon, ang mga buhay na tubig ay dadaloy mula sa Jerusalem, kalahati ay patungo sa silangang dagat at kalahati sa kanlurang dagat. Ito'y magpapatuloy sa tag-init at taglamig. Zacarias 14:8. Napabuntong hininga si Padre Samuel, at isang sulyap ng pag-asa ang kumislap sa kanyang mga mata. Ito na ba ang simula? Mahinang tanong niya sa sarili. Hindi siya makapaniwala na ang pinaniniwalaan niyang mga metapora sa loob ng maraming taon ay maaari palang maging literal na katotohanan. Alam niyang kailangan niyang makausap ang sinumang nangunguna sa siyentipikong pagsusuri. At may narinig na siyang pangalan, Elias Ramir. Kinabukasan, sa isang maliit na cafe na malapit sa lugar ng pagsasaliksik, nagkita sina Elias at Padre Samuel. Ramir, ako si Padre Samuel, pakilala ng matanda, habang iniabot ang kanyang kamay. Nagkibit-balikat si Elias at tinanggap ito. Narinig ko na ang pangalan mo. Isa kang kilalang tagapag-aral ng mga propesya, tama ba? At narinig ko rin ang tungkol sa iyong mga natuklasan, sagot ni Padre Samuel, diretsyo sa punto. Sabihin mo sa akin, sa palagay mo ba'y ito na ang katuparan ng mga sinaunang hula? Kung naghahanap ka ng milagro, Padre, malamig na tugon ni Elias, marahil ay mali ang lugar na pinuntahan mo. Ang mga datos ay malinaw. Mayroon tayong aktibidad na geolohikal, mga sinkhole, paglabas ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Ang lahat ay may paliwanag na pangagham. Ngunit mumiti lamang si Padre Samuel, hindi nagpapadala sa pagiging malamig ng siyentipiko. At paano mo ipaliliwanag ang sariwang tubig na lumalabas sa isa sa pinakamaalat na dagat sa mundo? Hindi agad nakasagot si Elias. Alam ko, mahirap paniwalaan. Pero hindi lahat ng propesya ay metapora lamang, anak. Minsan, ang kasaysayan at pananampalataya ay may kakaibang paraan ng pagkakatugma, dagdag ni Samuel. Bago umalis, iniwan si Elias na nag-isip. Samantala, sa buong mundo, nagsimula ng umalingaw-ngaw ang balita. Ang CNN, IIS, at iba pang malalaking istasyon ay nagulat ng mga kamangha-manghang pangyayari sa Mar Morto. Buhay sa Mar Morto. Mga siyentipiko at mga relihiyosong leader, hati ang opinyon. Mga headline na nag-udyok ng mga pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng mundo. May mga nananalangin sa mga simbahan, may mga environmentalistang pumupunta sa lugar upang magmasid, at may mga iskolar na muling sinusuri ang mga sinaunang teksto. Sa gabi, bumalik si Elias sa gilid ng dagat, naglalakad ng mag-isa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Biglang, isang tinig ang pumuno sa katahimikan. Hindi lahat ng misteryo ay kailangan mong unawain agad. Luminga siya at nakita si Padre Samuel, tahimik na nakatayo sa di kalayuan. Narito ka na naman, inis na tanong ni Elias. Ang mga tanong mo ay hindi masusolusyonan ng datos lamang, Elias, sagot ng pari. Minsan, kailangan mong buksan ang isip mo sa posibilidad na may mas dakilang layunin ang kalikasan. Tahimik na napaisip si Elias habang nakatitig sa kalmadong tubig ng Mar Morto. Ngunit isang bagay ang gumambala sa kanyang isipan, ano nga ba talaga ang tunay na nangyayari? At paano kung tama si Padre Samuel? Ang araw ay sumisikat na tila isang pulang silindro sa ibabaw ng disyerto, binabalot ng malabong ulap ng alikabok. Tumindig si Elias Ramir sa gilid ng Mar Morto. Ang hangin ay malamig ngunit may halong hindi maipaliwanag na tensyon. Sa kanyang likuran, dumarami na ang mga siyentipiko, environmentalist, at mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat ay nagtipon-tipon upang tuklasin ang hindi maipaliwanag na misteryo. Mas malala na ang sitwasyon, Elias, bulong ni Miriam habang lumalapit, bitbit ang kanyang kagamitan. May mga bagong bitak na lumitaw kagabi. Mas malalim, mas malawak. At ang ilan sa kanila puno ng tubig tabang. Tumingin si Elias sa direksyon ng baybayin. Doon, nakita niya ang hindi inaasahang tanawin, malalaking hukay sa lupa, tila mga sugat sa balat ng mundo. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakagulat. May mga halaman. Bulalas ni Elias, nakatitig sa paligid ng isa sa mga sinkhole. Hindi posible yan. Hindi dapat nabubuhay ang anumang halaman dito. Isang oras ang lumipas, at ang koponan ni Elias ay nagsimula ng magsagawa ng masusing pagsusuri. Si E.C. Karim, isang kilalang ecologist mula sa Cairo, ay sumama sa kanila upang magbigay ng kanyang opinyon. Ang mga butas na ito ay hindi normal, sabi ni Karim habang iniinspeksyon ang gilid ng sinkhole.
Mukhang may natural na bukal na nagmumula sa ilalim, pero may isang bagay na mas kakaiba rito, tingnan mo to. Ipinakita niya ang isang maliit na garapon na puno ng berdeng tubig. May algay na tumutubo sa loob ng tubig na to, sariwang algay, Elias. Hindi ito dapat mangyari sa ganitong klase ng kapaligiran. Lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo ni Elias. Hindi ko maintindihan. Ang Mar Morto ay isa sa pinaka-hindi kanais-nais na kapaligiran sa mundo. Ang asin dito ay sobra-sobra. Kahit isang simpleng bakterya, hindi mabubuhay. At paano mo ipaliliwanag to? Sabat ni Miriam, itinuturo ang gilid ng sinkhole kung saan may nakitang maliit na kumpol ng damo na sumisibol mula sa bitak ng lupa. Sa mga sumunod na araw, mas maraming sinkhole ang lumitaw, at ang ilan sa kanila ay mas malaki pa sa isang swimming pool. Dahan-dahan, nagtipon ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan, hydrologist, biologist, at pati mga geologist na tulad ni Elias. Habang sinusuri nila ang tubig, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang nagmamasid si Elias sa gilid ng isang bagong bitak, nakakita siya ng isang anino na gumalaw sa ilalim ng malinaw na tubig. Sandali may gumalaw sa ilalim, bulalas niya. Lahat ay lumapit. Sa ilalim ng tubig, tila may mga maliit na nilalang na gumagalaw. Nang mahuli nila ang isa gamit ang isang maliit na lambat, pinagtakhan nilang lahat ang kanilang nakita. Isang isda, halos hindi makapaniwala si Elias. Hindi impossible. Pinag-aralan nila ang maliit na hayop sa ilalim ng mikroskopyo. Ipinakita ni Miriam ang nakagugulat na resulta. Elias freshwater species ito. Isang uri ng tilapia. Paano ito napunta rito? Hindi alam ni Elias ang isasagot. Kung may mga freshwater fish dito, paano sila nabubuhay sa ilalim ng lupa ng isang maalat na dagat? May isang posibilidad, sabat ni AC Karim. Ang mga tubig tabang na bukal sa ilalim ng Mar Morto ay maaaring konektado sa mga ilog o sapa na hindi pa natin natutuklasan. O baka may hindi pa tayong naintindihan tungkol sa dynamics ng lupa sa ilalim ng dagat na ito. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya si Elias na manatili sa baybayin para magmasid. Ang buwan ay sumisilip mula sa ulap at ang mga bitak sa lupa ay tila naglalaman ng lihim na hindi pa handang isiwalat. Biglang may naramdaman siyang presensya sa kanyang likuran. Napansin mo rin ba, Ramir? Tanong ng isang pamilyar na tinig. Lumingon si Elias at nakita si Padre Samuel, nakasuot ng itim na abito, nakatayo sa lilim ng isang malaking bato. Anong ginagawa mo rito, Padre? Tanong ni Elias, may halong inis. Narito ako upang masaksihan ang katuparan ng mga hula, sagot ng pari. Ang tubig na bumabalik sa Mar Morto ay hindi simpleng kababalaghan ng kalikasan. Ito ay palatandaan. Napailing si Elias. Lagi kang may relihiyosong paliwanag. Alam mo bang may nakikita na kaming mga buhay na organismo sa tubig tabang? Ngumiti lamang si Samuel. At paano mo ipaliliwanag yon, Elias? Sa isang lugar na sinasabing walang buhay, bakit biglang may bumabalik? Ang Diyos ay may paraan upang ipakita sa atin ang kanyang kapangyarihan. Hindi sumagot si Elias, ngunit ang mga salita ni Samuel ay umalinggaw sa kanyang isipan. Kahit anong pilit niyang gamitin ang lohika ng agham, ang mga pangyayari ay tila lumalabag sa lahat ng batas na alam niya. Kinabukasan, isang mas nakagugulat na pangyayari ang naganap. Habang sinusuri ng mga siyentipiko ang isang mas malaking sinkhole, napansin nila ang mas makapal na halaman sa paligid. May mga lumalaking palumpong at damo, at sa gitna ng sinkhole, may isang maliit na puno ng palma na nagsisimula ng umusbong. Impossible ito, bulong ni Miriam. Hindi lang ito basta-bastang ekosistema, parang may isang buong cycle ng buhay na nagsimula sa ilalim ng lupa. Habang iniinspeksyon ni Elias ang ugat ng halaman, napansin niya ang isang bagay na mas lalo pang nagpabigat ng misteryo. Ang lupa sa paligid ng ugat ay basa at tila may halong sustansya, isang bagay na hindi nararapat sa lugar na ito. May kailangan tayong tuklasin dito, sabi ni Elias, naglalakad palayo upang mag-isip. Hindi na ito basta isang geological phenomenon. May mas malalim pa rito at kailangan nating malaman kung bakit. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Elias sa kanyang tent, tumanggap siya ng isang email mula sa isang kilalang siyentipiko sa ibang bansa. Elias, napanood ko ang mga ulat tungkol sa Mar Morto. Mayroon akong nakita sa mga lumang kasulatan tungkol sa ilalim ng lupa ng rehiyong iyan. Hindi ako sigurado kung totoo, pero dapat mong tingnan ito.
Kasama sa email ang mga lumang mapa at dokumento na nagsasabing maaaring may sinaunang ilog na dumadaloy sa ilalim ng Mar Morto, isang ilog na matagal nang nakalimutan ng kasaysayan. Tumayo si Elias, nanlalamig ang mga kamay. Kung totoo ang teoryang iyon, baka hindi lang simpleng geological phenomenon ang kinakaharap nila. Maaaring ito ang susi sa misteryong mag-ugnay sa agham, kasaysayan, at sinaunang propesya. Ang sikat ng araw ay sumilay sa ibabaw ng Mar Morto, ngunit ngayon, ang dating tila walang buhay na lawa ay nagtataglay ng isang kakaibang liwanag, isang liwanag na nagmumula sa mga palatandaan ng pagbabalik ng buhay. Mula sa mga bitak na minsang nagmistulang mga sugat sa katawan ng lupa, tumutubo na ngayon ang mga halamang dati imposible sa lugar na ito. Si Elias Ramir ay nakatayo sa gilid ng isang bagong sinkhole, hawak ang kanyang kagamitan sa pangongolekta ng sample. Pinagmasdan niya ang luntiang damo at maliliit na palumpong na tumutubo sa paligid ng tubig tabang. Isa pa, bulong niya habang inilubog ang maliit na bote sa malinaw na tubig. Nang makakuha ng sapat na sample, inilabas niya ang isang mikroskopyo upang siyasatin ang nilalaman. Pagtingin niya sa lente, nakita niya ang higit pa sa inaasahan. Hindi lang algae, mahinang bulong niya. May microscopic organisms na rin. At hindi sila pamilyar. Dumating si Miriam, bitbit ang karagdagang kagamitan. Elias, kailangan mong makita ito, sabi niya, inabot ang isang maliit na larawan mula sa kanyang kamera. May nakita akong mga larvae ng insekto sa gilid ng tubig. Tumigil si Elias. Larvae? Dito. Tumango si Miriam. Mukhang nagsisimula ng magbuo ng sariling ekosistema ang mga sinkhole na ito. Hindi na lang basta sariwang tubig ang pinag-uusapan natin, bumabalik ang buong cycle ng buhay. Samantala, sa kabilang dako ng kampo, si Padre Samuel ay tahimik na nagdarasal, hawak ang kanyang lumang Biblia. Nang maglakad si Elias papalapit, hindi niya naiwasang mapansin ang katahimikan ng pari, isang katahimikan na tila ba puno ng pag-asa at pagtanggap. Pari, sabi ni Elias, tumigil sa harap niya. Nakikita mo ba talaga ito bilang isang himala? Dahan-dahang tumingin si Samuel sa kanya. Hindi lahat ng himala ay kailangang maging hindi maipaliwanag ng agham, anak. Minsan, ang agham mismo ang nagbubukas ng pinto sa mga katotohanan ng pananampalataya. At paano mo ipaliliwanag ang mga organismo na ito? Ang mga halamang tumutubo sa isang lupaing dapat ay patay na, tanong ni Elias, may halong galit at pagkalito. Umiti si Samuel, banayad at puno ng pag-unawa. Sa Ezekiel 47, sinabi, at mangyayari, na bawat nabubuhay na nilalang na gumagalaw, saan man dumaan ang dalawang ilog, ay mabubuhay, at magkakaroon ng maraming isda, sapagkat darating ang tubig na yaoy mula roon, at ang mga iyon ay pagagalingin, at bawat bagay ay mabubuhay sa dakong paroroon ng ilog. Tumahimik si Elias. Hindi ko mapaniniwalaan na ang mga sinaunang hula ay literal na magaganap sa harap ng aking mga mata. At paano kung hindi lang ito basta literal, Elias? Paano kung ito ay isang paalala na may mas mataas na layunin ang kalikasan, bulong ni Samuel. Kinabukasan, lumawak pa ang saklaw ng misteryo. Habang sinusuri ng grupo ang mas maraming sinkhole, napansin nila ang isang mas malaking pagbabago. Ang mismong tubig ng Mar Morto ay nagsimulang magbago, ang dating malakristal na asin ay tila nagbabawas na ng konsentrasyon. May mga bahagi ng dagat na may mas mababang level ng asin kaysa sa inaasahan. Imposible, sabi ni AC Karim, sinusuri ang isa sa mga bagong sample ng tubig. Hindi pwedeng basta bumaba ang asin sa ganitong bilis. Hindi ito natural na proseso. Tumingin si Elias kay Karim. Kung may sariwang tubig na pumapasok mula sa ilalim, maaaring binabalansin nito ang asin. Pero kahit ganoon, hindi dapat ganito kabilis. Habang pinag-uusapan nila ang resulta, isang kagulat-gulat na tanawin ang bumungad, isang maliit na isda ang lumalangoy sa gilid ng tubig, hindi sa sinkhole, kundi sa mismong Mar Morto. Nakita mo yon? Tanong ni Miriam, halos hindi makapaniwala. Tumango si Elias. Kung nag-a-adjust ang isda sa asin, ibig sabihin, maaaring nababago ang mismong kalikasan ng dagat. Samantala, nagsimula ng makipag-ugnayan ang media. Ang CNN, Al Jazeera, at iba pang malalaking istasyon ay nagpadala ng kanilang mga mamamahayag upang makapanayam ang mga siyentipiko at mga relihiyosong leader. Sa isang live broadcast, si Padre Samuel ay tinanong ng isang reporter, "Padre, naniniwala po ba kayo na ito na ang katuparan ng mga hula sa Biblia?"
Ang bawat patak ng sariwang tubig na lumilitaw dito ay isang paalala ng kapangyarihan ng Diyos, sagot niya. Hindi ko sinasabing ito ay eksaktong katuparan ng lahat ng propesya, ngunit hindi natin dapat baliwalain ang koneksyon ng espiritual na pananaw sa mga nangyayaring ito. Sa loob ng kampo, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng agham at pananampalataya. Kung patuloy na magbibigay ng pahayag si Padre Samuel, mawawala ang kredibilidad ng siyentipikong pag-aaral, bulalas ni AC Karim kay Elias. Ang mga tao'y maghihintay ng milagro imbes na intindihin ang tunay na proseso. Ngunit umiling si Elias. Hindi natin maaaring alisin ang pananampalataya sa usaping ito, Karim. Kung gusto nating maunawaan ang buong larawan, kailangan nating tanggapin na ang agham at pananampalataya ay maaaring magsanib. Habang lumalalim ang gabi, si Elias ay nag-iisa sa kanyang tent, pinagmamasdan ang mga resultang nakalatag sa kanyang mesa. Mula sa pagbagsak ng lebel ng asin hanggang sa pag-usbong ng mga halaman at isda, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Bakit ngayon? Biglang may naalala siyang luma at hindi pa nabubuksang sulat mula sa isang kaibigan sa isang unibersidad sa Jerusalem. Nang buksan niya ito, isang simpleng pahayag ang bumungad. Elias, kung ang tubig ay buhay, baka may higit pa rito kaysa sa nakikita ng ating mga mata. Sa susunod na araw, ang kapaligiran ng Mar Morto ay nagmistulang isang buhay na laboratorio. Mula sa maliliit na algae hanggang sa mga isda, lumawak ang mga palatandaan ng muling pagkabuhay ng ekosistema. Si Padre Samuel at Elias ay nagkita muli sa tabi ng lawa. Tila ba nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakaunawaan ang dalawa? Marahil, Elias, sabi ni Samuel, ang tunay na himala ay hindi sa pagbabalik ng buhay, kundi sa pagkakaisa ng agham at pananampalataya upang maunawaan natin ito. Sa unang pagkakataon, umiti si Elias at tumango. Siguro nga, Padre. Siguro nga. At habang ang araw ay sumisikat muli sa ibabaw ng tubig, alam nilang pareho, isang bagay na mas malaki pa sa kanila ang nagsisimulang magbago sa mundo. Ang tunog ng mga keyboard, sipol ng hangin sa labas, at mahinang alinggaw ng tubig tabang mula sa isang bagong bukal, lahat ng ito ay naghalo sa isang himig ng tensyon sa loob ng maliit na research tent ng koponan. Nakayuko si Elias Ramer sa ibabaw ng mesa, binabasa ang pinakabagong resulta ng pagsusuri mula sa mga sample na kinuha nila sa mga sinkhole. Isang buwan na tayong narito, bulong niya sa sarili. At sa kabila ng lahat ng datos na nakuha natin, hindi pa rin ito sapat. Tumigil siya upang tingnan ang isang graph sa monitor. Ang antas ng asin sa tubig ng Mar Morto ay bumababa sa isang bilis na hindi pa nakikita noon. Higit pa roon, ang mga sariwang organismo, mula sa mga microscopic plankton hanggang sa maliliit na isda, ay patuloy na lumalaganap. Paano ito nangyayari? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, nagsimula silang magsagawa ng mas detalyadong pag-aaral gamit ang sonar at ground-penetrating radar. Kasama si Miriam at si AC Karim, nagsagawa sila ng pagsusuri sa ilalim ng mga sinkhole upang tukuyin kung may mga daanan o pinanggagalingan ng tubig. Ang mga bitak sa ilalim ng lupa ay mukhang konektado sa isang mas malalim na sistema, sabi ni Karim habang tinitingnan ang mga resulta. Posibleng mayroong underground aquifer na tumutulo sa Mar Morto. At kung iyon nga ang kaso, bakit ngayon lang ito nagsimula? Tanong ni Miriam. Hindi sumagot agad si Elias. Sa halip, tumitig siya sa monitor, kung saan makikita ang mga lumang bitak ng lupa na ngayon ay mistulang bumubukas at lumalawak. Baka may kaugnayan ito sa aktibidad ng tektonik na plato, anya. Ang rehiyong ito ay nasa gilid ng Dead Sea Transform Fault. Isang malakas na lindol, kahit na hindi natin naramdaman, ay maaaring magbukas ng mga bagong bitak sa ilalim ng lupa. Ngunit habang lumalalim ang pagsusuri, isang problema ang unti-unting lumilitaw, ang dami ng sariwang tubig na pumapasok ay lampas sa kakayahang ipaliwanag ng kahit anong natural na aquifer. Samantala, sa labas ng siyentipikong mundo, ang media ay tila may sariling interpretasyon. Himala sa Mar Morto, ang propesya ba ay natutupad? Isang headline mula sa CNN. Mga saksi ng milagro, Mar Morto, muling nabuhay. Ulat mula sa Gire. Ang mga pahayag ng balita ay nagpalawak ng interes at nagdulot ng higit pang tensyon sa pagitan ng mga siyentipiko at ng mas malawak na publiko. May mga relihiyosong leader na nagsimulang magdaos ng mga seremonya sa gilid ng lawa, naniniwala na ang pagbabalik ng buhay sa Mar Morto ay patunay ng isang banal na kaganapan. Sa isang panayam, muling lumabas si Padre Samuel sa harap ng kamera.
Ang buhay na bumabalik sa dagat na ito ay higit pa sa pisikal na kababalaghan, anya. Ito ay patunay ng pangakong ibinalik ng Diyos, isang pagbabagong espiritual na nagsisimula sa kalikasan. Balik sa kampo, habang tumitindi ang pressure mula sa media, patuloy ang pagdududa ni Elias. Ang lahat ng ito ay may paliwanag, bulong niya, paulit-ulit na tinitingnan ang mga resulta sa kanyang laptop. Ngunit may isang bagay na hindi niya maunawaan. Karim, tingnan mo to, tawag ni Elias. Ang komposisyon ng sariwang tubig mula sa mga sinkhole, hindi ito tugma sa karaniwang aquifer sa rehiyon. Ang ratio ng mga isotopes ng oxygen at hydrogen ay hindi tugma. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Karim. Maaaring hindi ito nagmumula sa isang lokal na pinagmumulan ng tubig tabang, sagot ni Elias, pinipilit manatiling kalmado. Maaaring mas malalim ang pinagmulan nito, baka mula pa sa ilalim ng lupa na hindi pa natin naabot. Isang sinaunang bukal o reservoir na hindi pa natin natutuklasan. Natahimik si Karim. Kung ganoon, ito ay magiging isang pambihirang tuklas. Ngunit sa kabila ng posibleng paliwanag na iyon, may isang hindi maipaliwanag na anomalya. Sa kabila ng kasalukuyang init ng panahon at mas mataas na evaporation rates, tumataas pa rin ang level ng sariwang tubig sa Mar Morto. Kinagabihan, naglalakad si Elias sa gilid ng lawa. Sa di kalayuan, nakita niyang nakatayo si Padre Samuel, tahimik na nagdarasal. Hindi ka pa ba napapagod sa mga dasal mo, Padre? Sarkastikong tanong ni Elias. Ngumiti si Samuel. Hindi ako nagdarasal upang magpakita ng milagro, Elias. Nagdarasal ako upang makahanap ng kasagutan, katulad mo. Pero ako, naghahanap ng katotohanang mapapatunayan ng agham. Hindi nang himala, sagot ni Elias. At paano mo malalaman kung minsan, ang agham ay isa ring himala, balik ni Samuel, bago tumalikod at naglakad palayo. Sa sumunod na araw, isang bagong kaganapan ang yumanig sa mundo. Habang patuloy ang kanilang pag-aaral, nakatanggap si Elias ng isang email mula sa isang kilalang seismologist. Ramir, may nakapagtatakang aktibidad kaming nakita sa ilalim ng rehiyon ng Mar Morto. May mga subsonic tremors na tila nanggagaling sa mas malalim na bahagi ng fault line. Hindi ito simpleng paggalaw ng lupa. Maaaring may mas malawak na pagbabago sa ilalim ng lupa. Biglang naisip ni Elias ang posibilidad, paano kung ang mga bitak na ito ay hindi lamang epekto ng aktibidad ng tectonic plates, kundi isang mas malalim na pagbabago sa ilalim ng crust ng lupa. Samantala, sa mga internasyonal na balita, tumitindi ang debate. May mga eksperto na nagsasabing ang kababalaghan ay epekto ng climate change at pagbabago sa mga daluyan ng tubig sa rehiyon. May iba naman na naniniwalang ito ay bahagi ng isang mas malawak na geolohikal na pagbabago. Ngunit ang mga relihiyosong grupo ay lalong naniniwala na ito na ang simula ng katuparan ng propesya. Mga pilgrimage mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumagsa sa lugar, nagdadala ng dasal at pag-asa. Balik kay Elias, patuloy siyang pinipilit na manatiling nakatayo sa lupa ng katwiran. Pero sa bawat bagong tuklas, ang mabilis na pagbabawas ng asin, ang pagsibol ng mga halaman, ang pag-usbong ng mga isda sa dagat na dati walang buhay, unti-unti ring bumibigat ang tanong na paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Paano kung mahigit pa rito kaysa sa kayang ipaliwanag ng agham? At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naramdaman ni Elias ang isang bagay na hindi kayang sukatin ng kahit anong instrumento. Isang tahimik na pakiramdam na ang mundong alam niya ay nagsisimulang magbago, at maaaring hindi sapat ang siyensya upang ipaliwanag ang lahat. Ang Mar Morto ay unti-unting nagiging sentro ng isang pandaigdigang diskurso, hindi lamang sa larangan ng agham, kundi sa usapin ng pananampalataya, politika, at maging ng mga lihim na teorya. Mula sa malalaking syudad hanggang sa malalayong baryo, lumalaganap ang balita ng misteryosong pagbabalik ng buhay sa isa sa pinakatuyong lugar sa mundo. Ito na ba ang katapusan ng panahon? Isang gawa ng tao ba o tanda mula sa langit? Itinatago ba ng mga siyentipiko ang tunay na dahilan? Ang mga teorya ng mga conspiracy theorists ay nagsimula ng lumitaw. May ilan na nagsasabing ang muling pagbabalik ng buhay sa Mar Morto ay bunga ng lihim na eksperimento ng mga gobyerno. Ang iba naman ay naniniwala na may lihim na organisasyon na kumokontrol sa mga pangyayaring ito upang magdulot ng kaguluhan sa mundo. Samantala, sa kampo ng mga siyentipiko, si Elias Ramir ay nauupo sa kanyang maliit na mesa, nakatitig sa mga bagong datos na ipinapakita ng kanyang laptop. Sa kabila ng dami ng ebidensyang nakalap, ang mga sagot ay tila lumalabo palalo. Muli niyang binasa ang isa sa mga bagong headline.
Isang himala o lihim na proyekto. Mga siyentipiko na natiling tahimik sa gitna ng misteryo ng Mar Morto. Tumigil siya at napabuntong hininga. Sa kabila ng mga siyentipikong paliwanag, hindi niya maalis ang bigat ng katanungan sa kanyang isipan, paano kung may bahagi ng katotohanan na hindi kayang ipaliwanag ng agham? Biglang bumukas ang zipper ng tent at pumasok si Padre Samuel, bitbit ang isang lumang mapa. Elias, kailangan natin mag-usap, sabi ng pari, seryoso ang tono ng boses. Anong meron, Padre? Tanong ni Elias, hindi maikakailang may halong inis sa kanyang tinig. Ibinuka ni Samuel ang mapa sa mesa. Ito ay isang lumang kopya ng mga sinaunang teksto mula sa Qumran Caves. Ayon sa mga salaysay, may isang lugar sa dulong bahagi ng Mar Morto na sinasabing pinanggagalingan ng mga buhay na tubig. Napakunot ang noo ni Elias. Gusto mong sabihin, pupunta tayo sa isang remote na bahagi ng lawa batay sa isang alamat? Hindi sumagot agad si Samuel. Sa halip, itinuro niya ang isang markang halos burado na sa gilid ng mapa. Ito ang lugar na binabanggit sa mga sinaunang propesya. Kung may mas malalim pang paliwanag sa mga nangyayari, marahil ay matatagpuan natin ito roon. Nagtagal ang katahimikan bago nagsalita si Elias. At kung wala tayong makita roon? Kung isa lamang itong katang-isip. Kung walang anuman, hindi tayo mawawalan ng kahit ano. Pero kung totoo ito, baka mas malalim pa ang misteryong kinakaharap natin kaysa sa iniisip mo. Kinabukasan, nagtungo sila sa isang bahagi ng Mar Morto na hindi pa nasasaliksik ng karamihan, isang lugar na tinatawag ng mga lokal na Al-Sir, nangangahulugang iang lihim. Kasama sina Miriam at E.C. Karim, sinimulan nilang tukuyin ang mga geological formations sa lugar. Ang paligid ay tila mas tahimik kaysa sa iba pang bahagi ng lawa, na para bang ang hangin mismo ay nag-aantabay sa kanilang mga hakbang. Habang naglalakad, napansin ni Elias ang kakaibang hugis ng mga bato sa paligid. May pattern ng erosion dito, bulalas niya. Hindi ito gawa ng natural na hangin o tubig. Parang may estruktura sa ilalim. Maya-maya, natagpuan nila ang isang maliit na kuweba na natatakpan ng mga bitak ng asin. Nang pumasok sila, bumungad ang isang kakaibang tanawin. Sa gitna ng kuweba, may maliit na bukal na dahan-dahang tumutulo ng malinaw na tubig tabang. Isa pa, bulalas ni Miriam. Paano may bukal dito? Malayo tayo sa mga sinkhole. Lumingon si Samuel kay Elias. Ito ang sinasabi ko, Elias. Ang lugar na ito ang pinagmumulan ng buhay. Kung may espiritual na katotohanan sa mga propesya, marahil dito ito nagsisimula. Habang isinasagawa ang pagsusuri, tila ba lumalalim ang tensyon sa pagitan ng pananampalataya at agham. Tingnan mo ito, sabi ni Karim habang itinuturo ang data mula sa kanilang seismic scanner. May mga vibration mula sa ilalim ng kuweba. Ibig sabihin, may aktibidad sa ilalim ng lupa na posibleng konektado sa fault line. Ngunit hindi nagpatinag si Samuel. Baka yon ang paraan ng lupa upang ipakita ang katotohanan. Ang espiritual na pagbabago ay hindi laging tahimik, minsan, ang mismong mundo ang gumagalaw upang magbigay ng tanda. Napailing si Elias. Hindi lahat ng senyales ay himala, Padre. Minsan, ito'y simpleng siyentipikong proseso. At paano kung ito ay parehong agham at himala? Sagot ni Samuel, tahimik ngunit puno ng pag-asa. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa kanilang kampo, hindi mapakali si Elias. Ang pagod mula sa araw ng pagtuklas ay hindi kayang takpan ang mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Muli niyang binuksan ang lumang sulat mula sa isang propesyonal na kasamahan sa Jerusalem. May mga lugar sa paligid ng Mar Morto na matagal nang itinuturing na sagrado, hindi dahil sa relihiyon lamang, kundi dahil sa mga kakaibang aktibidad ng lupa sa mga nakalipas na siglo. Kung may katotohanan man sa mga propesya, baka ito ay nakatali sa mismong lupa at hindi lang sa paniniwala ng tao. Napaisip si Elias. Paano kung hindi sila magkaibang bagay? Paano kung ang agham at pananampalataya ay dalawang magkaibang lente para sa isang katotohanan? Sa huling araw ng kanilang ekspedisyon, isang di inaasahang pangyayari ang yumanig sa lugar. Habang iniinspeksyon nila ang isang bagong bitak sa loob ng kuweba, isang malakas na pagyanig ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay nagbitak at bumuka, at isang mas malakas na agos ng tubig ang bumulwak mula sa ilalim. Umalis tayo dito, sigaw ni Karim, hinila si Miriam palayo. Ngunit si Elias at Samuel ay nanatili, nakatingin sa bagong bukal na tila ba mas maliwanag kaysa sa iba.
Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, pareho nilang naunawaan ang isang bagay. May mas malalim na ugnayan sa pagitan ng lupa, tubig, at pananampalataya na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng siyensya. Pagbalik nila sa kampo, nag-usap si Elias at Padre Samuel sa tabi ng apoy. Kung tama ang mga obserbasyon natin, sabi ni Elias, may posibilidad na ang Mar Morto ay konektado sa isang mas malawak na sistema ng tubig sa ilalim ng lupa, at maaaring may koneksyon ito sa aktibidad ng fault line. Ngumiti si Samuel. At kung tama rin ang propesya, maaaring ito ang simula ng isang espiritual na pagbabagong hindi natin inaasahan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Elias ng kakaibang kapayapaan. Hindi dahil may sagot na siyang nahanap, kundi dahil natutunan niyang minsan, ang tunay na katotohanan ay matatagpuan sa pagitan ng agham at pananampalataya. Ang unang sinag ng araw ay bumalot sa gilid ng Mar Morto, at sa di kalayuan, tila ba may kakaibang ningning ang tubig na dati patay at walang buhay. Sa katahimikan ng madaling araw, ang dating simbolo ng desolasyon ay unti-unti nang nagiging sagisag ng pagbabago, ngunit para kina Elias Ramir at Padre Samuel, ang tunay na kasagutan ay hindi pa rin ganap na natutuklasan. Sa kampo, muling pinag-aralan ni Elias ang mga datos mula sa kanilang huling ekspedisyon. Ang bilis ng pagbaba ng salinity level ay hindi kapanipaniwala, bulong niya habang sinusuri ang graph sa kanyang laptop. Ang ganitong uri ng pagbabago ay dapat tumagal ng ilang siglo at ngayon, ilang buwan lang. Sa gilid ng tent, nakatayo si Samuel, hawak ang isang luma at sirasirang aklat ng propesya. Minsan, Elias, ang bilis ng pagbabago ay hindi nasusukat sa mga taon, kundi sa kalooban ng mas makapangyarihang puwersa. Umiling si Elias, bagamat hindi na tulad ng dati ang tono ng kanyang pagtutol. Hindi sapat ang paliwanag ng siyensya para sa nangyayaring ito. Pero hindi pa rin ako handang tanggapin na himala ang lahat ng ito. Lumapit si Samuel at inilapag ang aklat sa mesa. Kung ganun, hayaan mo tayong maghanap ng kasagutan, hindi sa pagitan ng agham o pananampalataya, kundi sa gitna ng dalawang iyon. Isang bagong ekspedisyon ang kanilang isinagawa, batay sa huling mga natuklasang data, at mapa mula sa kanilang dating ekspedisyon sa kuweba. Ang kanilang layunin, hanapin ang sinasabing pinagmumulan ng buhay na tubig ayon sa mga sinaunang teksto. Habang naglalakad sa isang mas mababang bahagi ng baybayin, napansin ni Elias ang isang bitak sa lupa na tila mas sariwa kaysa sa iba. Tingnan mo ito, Samuel, sabi niya habang iniilawan ng flashlight ang madilim na siwang. Parang may daanan sa ilalim, sagot ni Samuel, pinapakinggan ang mahinang pag-agos ng tubig mula sa loob. Nagdesisyon silang maghukay kasama sina Miriam at si Karim, at makalipas ang ilang oras, bumungad ang isang maliit na butas, isang lagusan patungo sa ilalim ng lupa. Sa loob ng kuweba, ang amoy ng basa at lumang bato ay bumungad sa kanila. Sa kabila ng dilim, ang mga pader ay may mga ukit na hindi basta-bastang erosyon. Ang mga pattern ay mistulang sinaunang simbolo, malapit sa mga nakita ni Samuel sa kanyang lumang kasulatan. Elias, tingnan mo to, sabi ni Samuel, itinuturo ang isang ukit sa pader na kahawig ng isang alon ng tubig na pumapalibot sa isang puno. Parang simbolo ng muling pagsilang, sabi ni Elias, na ngayon ay mas bukas na sa ideya ng koneksyon sa pagitan ng propesya at agham. Habang lumalalim sila sa loob, nakarating sila sa isang mas malaking silid, ang gitna ng kuweba. Sa gitna nito ay isang maliit na altar, gawa sa mga bato at may ukit ng mga sinaunang titik. Muling tumutok si Samuel sa mga inskripsyon. Ayon sa mga tekstong ito, mula sa ilalim ng patay na dagat, ang tubig ng buhay ay bubulwak at magbabalik ng liwanag sa patay na kalikasan. Kung totoo ito, sabi ni Elias, maaaring may underground spring na nakatago rito. Kung magbabago ang presyon o aktibidad ng tectonic plates, maaari itong sumiklab at maglabas ng tubig. Habang pinag-uusapan nila ito, isang panginginig ang naramdaman sa lupa, mahina, ngunit sapat upang mapansin ng lahat. Nararamdaman mo ba yon? Tanong ni Miriam, tila kinakabahan. Tumango si Elias. May nangyayari sa ilalim natin. Sa ibabaw ng lupa, isang kagila-gilalas na tanawin ang unti-unting bumabalot sa lawa. Mula sa gitna ng Mar Morto, isang bagong bukal ng tubig ang sumiklab, na parabang isang fountain na bumubulwak mula sa ilalim ng lupa. Nagtipon ang mga tao sa baybayin, kabilang ang mga siyentipiko, mga mamamahayag, at mga debotong naniniwalang ito na ang hinihintay nilang himala. Isang himala, sigaw ng ilan. Isang natural na kababalaghan, sabat ng mga eksperto. Ngunit sa pagitan ng mga argumento at sigawan,
hindi mapagkakaila ang ebidensya. Habang patuloy na bumabalong ang tubig tabang, bumababa ang antas ng asin sa paligid. Ang dating patay na dagat ay unti-unting nagiging tahanan ng buhay. Sa loob ng kuweba, naramdaman nina Elias at Samuel ang lakas ng pagyanig. Ngunit sa halip na takot, kapwa sila nakaramdam ng pagkamangha. Tila bumukas ang daluyan, sabi ni Elias, pinapakinggan ang malakas na agos ng tubig mula sa ilalim ng altar. Ngumiti si Samuel. Marahil ito ang tunay na kahulugan ng propesya, hindi lang pisikal na buhay ang bumabalik, kundi pati espiritual na pagbangon ng mundo. Tumango si Elias, sa wakas ay tinatanggap ang posibilidad na ang agham at pananampalataya ay maaaring magtagpo. Paglabas nila mula sa kuweba, sinalubong sila ng mga nakakabighaning tanawin. Ang mga dating tuyo at basag-basag na lupa sa paligid ng Mar Morto ay natatakpan na ngayon ng maninipis na damo at ang hangin ay tila mas sariwa kaysa dati. Muling lumapit si Miriam kay Elias. Elias, bumalik tayo para kunin ang pinakabagong data. Dapat nating ipakita sa mundo kung anong meron dito. Ngunit mumiti si Elias, tumingin kay Samuel, at nagwika, pero siguro sa pagkakataong ito, hindi lang tayo magpapakita ng datos. Magpapaliwanag tayo ng katotohanan, isang katotohanang hindi lang nasusukat ng agham, kundi nararamdaman ng puso. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa baybayin habang nagsimula ang isang seremonya. Nandoon ang mga siyentipiko, mga pinuno ng relihiyon, at mga lokal na residente, lahat ay nagkaisa upang saksihan ang muling pagbabalik ng buhay sa isang lugar na dati pinaniniwala ang wala ng pag-asa. Tumayo si Elias sa harap ng mikropono. Ang Mar Morto ay hindi napatay. At habang sinusubukan nating unawain ang mga dahilan sa likod ng pagbabagong ito, natutunan naming minsan, ang agham at pananampalataya ay dalawang mukha ng isang katotohanan. Tumango si Samuel mula sa gilid, tahimik ngunit puno ng pag-asa. Habang bumabagsak ang huling sinag ng araw sa ibabaw ng tubig, kitang-kita ang pag-usbong ng mga halamang dagat at paglangoy ng maliliit na isda, isang bagong yugto ng buhay na nagsimula sa lugar ng kamatayan. At marahil, higit pa sa isang simpleng misteryo ng kalikasan, ito ay isang paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag ang agham at pananampalataya ay nagsanib upang maunawaan ang mga hindi maipaliwanag ng alinman sa kanila. Ang mga alon ng Mar Morto ay hindi na lamang nagdadala ng asin at katahimikan. Ngayon, sa ilalim ng mainit na araw ng disyerto, sumasalamin na ang liwanag mula sa luntiang mga halaman sa paligid ng baybayin, at ang dating kulay abo at walang buhay na tubig ay nagmistulang salamin ng isang bagong simula. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng modernong agham, idineklara ng mga eksperto na ang dating dagat ng kamatayan ay isa ng ecosystem na muling nabubuhay. Sa loob ng research tent, si Elias Ramer ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop, sinusulat ang pinakahuling bahagi ng kanyang groundbreaking na pag-aaral. Ang mga sariwang bukal na bumalot sa Mar Morto ay hindi lamang simpleng epekto ng geolohikal na aktibidad o mga pagbabago sa klima. Bagkus, ito ay patunay na kahit sa pinakamalupit na kapaligiran, may kakayahan ang kalikasan na magbago at muling magsimula. Ngunit higit pa rito, ang mga kaganapang ito ay nagtutulak sa atin na tingnan ang ating mundo mula sa isang mas malalim na pananaw, isang pagsasama ng agham at pananampalataya upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay at pag-asa. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi na siya ang parehong siyentipikong naniniwala lamang sa mga numero at datos. Ang mga karanasang ito ay nagturo sa kanya ng mas mahalagang leksyon, may mga bagay sa mundo na hindi kayang sukatin ng kahit gaano karaming formula o eksperimento. Samantala, sa kabilang bahagi ng baybayin, si Padre Samuel ay abala sa paghahanda para sa isang makasaysayang kaganapan. Ang mga tagapaglingkod mula sa iba't ibang relihiyon, Kristiyano, Hudyo, Muslim, at maging mga eskolar ng agham, ay nagtipon sa isang simpleng altar na itinayo malapit sa pinagmumulan ng bagong bukal. Ito ay hindi lamang isang seremonya ng pananampalataya, wika ni Samuel sa kanyang mga kasamahan. Ito ay isang pagdiriwang ng pagkakaisa, isang paalala na ang ating pagkakaiba sa pananampalataya ay hindi hadlang sa pagkilala sa kagandahan ng muling pagsilang ng kalikasan. Ang balita ng kaganapan ay kumalat sa buong mundo, at sa araw ng pagtitipon, libo-libong tao mula sa iba't ibang bansa ang dumalo, ang ilan ay dala ang pananampalataya. Ang iba naman ay ang kanilang pananabik sa siyentipikong kahulugan ng mga pangyayari. Sa mismong araw ng seremonya, si Elias ay tumayo sa tabi ni Samuel. Tila ba nagtagpo na ang dalawang mundo, ang agham at pananampalataya, hindi upang magbanggaan, kundi upang magsanib.
Nagbago ka na, Elias, bulong ni Samuel, nakangiti. Siguro nga, sagot ni Elias. O baka natutunan ko lang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang sukatin ng siyensya. Minsan, ang pinakamahalagang katotohanan ay nararamdaman, hindi sinusukat. Nagsimula ang seremonya sa isang tahimik na panalangin. Isa-isang lumapit ang mga lider ng iba't ibang relihiyon upang magbigay ng kanilang mga salita ng pagkilala at pasasalamat. Walang halong relihiyosong dogma, tanging respeto sa kalikasan at pagkakaisa ng sangkatauhan. Habang isinasagawa ang pag-aaral sa paligid ng lawa, ipinahayag ng mga siyentipiko mula sa iba't ibang bansa ang kanilang opisyal na konklusyon. Ang ecosystem ng Mar Morto ay opisyal nang nagtataglay ng mga indikasyon ng biological recovery. May mga nakitang bagong species ng algae, lumalaki ang populasyon ng mga isda, at may mga obserbasyon ng migratory birds na dumarayo sa lugar, isang senyales na muling bumabalik ang balanse ng kalikasan. Sa mga pandaigdigang balita, pumutok ang headlines. Isang himala ng kalikasan, Mar Morto, muling nabuhay. Pagkakaisa ng agham at pananampalataya, isang bagong pag-asa sa gitna ng disyerto. Pagkatapos ng seremonya, tumayo si Elias sa pampang, nakatanaw sa malawak na tubig. Dati, iniisip kong ang agham lamang ang may kakayahang magbigay ng kasagutan, bulong niya kay Samuel, na ngayon ay nakatayo rin sa kanyang tabi. Pero siguro, ang pinakamahalagang sagot ay hindi laging nakabatay sa lohika o ebidensya, minsan, kailangan lang nating maniwala na kaya ng mundo ang magbago. At kapag ang agham at pananampalataya ay nagtulungan, sagot ni Samuel, mas marami tayong matutuklasan, hindi lang tungkol sa mundo, kundi tungkol sa ating sarili. Sa mga susunod na buwan, ang Mar Morto ay naging isang pandaigdigang simbolo ng muling pagkabuhay at pag-asa. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nagsasagawa ng mga panibagong pag-aaral, at ang mga relihiyosong leader ay nag-organisa ng mga pandaigdigang pagtitipon upang magbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa sa gitna ng krisis sa klima. Ang mga turista ay bumalik, hindi lamang upang makita ang kababalaghan ng bumababang antas ng asin o ang pag-usbong ng mga bagong anyo ng buhay, kundi upang maranasan ang espiritual na enerhiya ng lugar. Isang taon ang lumipas, nakatanggap si Elias ng isang sulat mula sa United Nations. Ipinahayag ang Mar Morto bilang isang UNESCO World Heritage Site, hindi lamang dahil sa kahalagahang ekolohikal nito, kundi dahil din sa natatanging papel nitong nagbuklod sa siyensya, pananampalataya, at pagkakaisa ng tao. Sa huling pahina ng kanyang pag-aaral, isinulat ni Elias. Sa isang mundo kung saan ang agham at pananampalataya ay madalas nagbabanggaan, ang muling pagsilang ng Mar Morto ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap ng ating pagkakaiba, at sa pagkilala na lahat tayo ay bahagi ng isang paglalakbay tungo sa pag-unawa sa mga misteryo ng buhay. Sa huli, habang pinagmamasdan ni na Elias at Samuel ang Mar Morto na ngayon ay puno ng buhay, parehong naunawaan ng dalawa na ang tunay na himala ay hindi lamang ang muling pagbabalik ng tubig o ang pagbagsak ng asin, kundi ang pagbabalik ng pag-asa at ang muling pagkakatuklas ng kakayahan ng sangkatauhan na magkaisa, maniwala, at magbago. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video, mag-iwan ng komento na may salitang buhay para malaman namin kasama ka hanggang sa huli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, at i-share sa mga kaibigan at kamag-anak. Salamat sa panonood.